Itinatampok sa ating Ebanghelyo ngayon ang talaan ng mga ninuno ni Jesus. Ilan sa kanila ay mga taong may mahalagang papel sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Subalit, karamihan din sa mga ito ang makasalanan. Inilalarawan ng talaang ito ang pagpasok ni Jesus sa kasaysayan ng tao. Siya ang rurok ng kasaysayan ng Israel, ang Mesiyas nilang hinihintay. Kay Jesus naging ganap ang kahulugan ng kasaysayang ito. Magsitayo po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa ikalawang araw ng ating Misa de Gallio. Sisindihan natin ngayon ang kandila ng kagalakan. Ang kandilang ito na tinatawag din na kandila ng mga pastol. Ipinapaalaala sa atin ng kandilang ito ang galak na nadama ng mga pastol nang ipahayag sa kanila ng anghel ang pagsilang ng sanggol na Mesiyas, ang korderong tutubos sa kasalanan ng sanlibutan. Ang magsisindi na makandila ay ang pamilya nila Mrs. Imelda de los Angeles, Mrs. Bia Dalapo, and Mrs. Mary Grace Cascolwela.
Diyos maraming Ama, kami ay nananabik sa pagdating ng, hindi ko makita, manunobos. Sinisindihan namin ngayong ang kandila ng kapagkagalakan, ang pagsilang nawa ng iyong ay magdulot ng galak sa aming mga nasasadlak. Sa lungkot at dusa pangtulad ng mga pastol sa Bethlehem, kami ay maging handa ang karapat-dapat na makaharap ng makasamba sa mundong sanggol sa sabsaban. Di ko makita talaga. Mapagmahal naming Diyos, narito ang mga pamilya na nagsindi na makandila ng korona ng Adbyento. Pagkalooban mo sila ng mga biyaya at pagpapala. Ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan, mapanganib at mga pasakit. Bigyan mo sila ng biyayang kanilang kinakailangan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Huwag mo silang pababayaan at ipadama mo palagi ang iyong presensya na ikaw ay nagbabantay at kanilang kasama sa paglalakbay sa buhay na ito. Pagkalooban mo ng pagpapala at ng pagbabasbas sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Bereng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming lumikha at tagapagligtas, niloob mong magkatawang tao ang iyong salita sa sinapupunan ng laging berheng si Maria. Sa pag-ako na iyong bugtong na anak sa aming pagkatao, pagidapati nawa kaming sa iyong pagkadiyos, ay makasalo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Sa kabila ng mga pagkukulang at kahinaan ni Huda at ng kanyang lipi, itinuloy pa rin ng Diyos ang kanyang balak. Kay Huda magmumula ang angka ni David, at sa lipi ni David magmumula ang Mesiyas. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Ikaw, Huda, ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leyon ang iyong larawan. Muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Huday, leyong nahihimlay. Walang mangangahas lumapit sinuman. Hawak niya'y setrong tuon sa paanan, sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatal, ang tunay na haring dito'y magtatangan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at turuan mo yung haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Ang lupa'y nawa niya'y umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain itong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahihirap. At ang mga taong walay pagukulan ng paglinga.
bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Nawa yaong kanyang ngalan ay wag nang malimutan. Manatili laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa at sa Diyos silang lahat dumalangin. Hari nawa pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo po tayo. Karunungan ng may kapal, tanay yung pangasiwaan, halina't kami turuan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac. Si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda at ng kaniyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz, at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Joram, na siya namang ama ni Ozias. Itong si Ozias ay ama ni Jotam,
na ama ni Akas, at si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Hosias. Si Hosias ang ama ni Jeconias at ang kaniyang mga kapatid. Panahon noon ang pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud na ama ni Eliakim, at si Eliakim ang ama ni Asor. Si Asor ang ama ni Sadok na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliod. Si Eliod ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 ang salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po tayo. Muli, magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang bawat isa ng magandang umaga. Higit sa lahat, palakpakan natin ang Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon na patuloy na nagbibigay sa atin ng mga biyaya na ating kinakailangan sa buhay upang muli tayo ay magkasama-sama na magkakatipon-tipon upang ipagpatuloy natin ang ating paghahanda sa makahulugang pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Muli tayo ay naririto upang ipahayag natin ang ating taos-pusong pasasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Kahit patuloy nating naranasan ang hirap sa buhay, kahit kung minsan meron tayong mga problema at nakakaharap sa iba't ibang uri at hamon, subalit patuloy tayong nananalig sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ay patuloy na nagmamagandang loob sa atin, kaya patuloy niya tayong binibigyan ng mga biyaya. At dahil dito, karapat-dapat lamang ng Diyos ay ating papurihan at pasalamatan. Pinaka-the best ang ating ginagawa na paghahanda. At ito ay ang ating pag-aalay ng ating mga panalangin. Sa ating pagsisimbang gabi, tayo ay nanalangin sa Diyos. At sana itong ating mga panalangin ay Kanyang diringgin at pakinggan. At naway ang mga ito ay Kanyang ipagkaloob kung ang mga ito ay para sa ating kabutihan at para sa ating ikaliligtas. Ganon din, patuloy tayong nagpupuri at nagpapasalamat sa mahal na Birhen Maria. May mahalagang papel siyang ginagampanan sa kasaysayan ng ating pagliligtas. Tinanggap niya ang plano ng Diyos na siya'y maging ina ng ating Panginoon. Nag-oo siya sa balita ng anghel na siya'y maging ina ni Jesus na ating tagapagligtas. Pasalamat tayo sa Kanya dahil hinayaan niyang manahan si Jesus sa Kanyang sinapupunan sa loob ng 9 na buwan. At ito'y Kanyang ipinanganak, Kanyang inaruga,
inalagaan at pinalaki. At sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus, naging ganap ang ating kaligtasan. Kaya sa loob ng 9 na madaling araw na ito, tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mahal na ina, ang Birhen Maria. Mga minamahal na kapatid, paghuhugutan natin ng ating pagninilay ang ating ebanghelyo sa araw na ito. Narinig natin ang talaan ng mga ninuno ni Jesus, ang angkan ng ating Panginoon. Sa Ingles, tinatawag nating the genealogy of Jesus, ang talaan ng kanyang mga ninuno. Dito ipinapakita sa atin na ang pagpaparito ni Jesus sa salibutan, hindi po magic. Hindi lang po siya basta lumapag sa mundong ito. Hindi din po siya nanggaling sa bitak ng kawayan. Hindi din po siya nagmula sa isang punong kahoy. Hindi din po siya nagmula sa mga hayop. Siya'y mayroong pamilya. Siya'y mayroong angkan. Siya'y napabilang sa isang pamilya. Siya'y napabilang sa isang komunidad. At napapabilang doon ang isang pamilya. Ibig sabihin, si Jesus sa kanyang pagka-Diyos ay nagpakumbaba, nagkatawang tao katulad natin. Siya ay isang tao tulad natin. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. At siya ay nakipamuhay sa atin. Pinili niya na maging isang tao, magkatawang tao, upang maranasan niya ang ating pang-araw-araw na pamumuhay. At kung ihambing ang kanyang buhay sa atin, mas mahirap ang pinagdaanan niyang buhay. Isinilang tayo sa ospital, sa maternity clinic, isinilang tayo sa bahay. Subalit siya saan isinilang? Sa bahay ng mga hayop. At sa kaniyang paglago at paglaki, siya ay mayroong misyon. At ito ay ipahayag ang magandang balita. Ibig sabihin, si Jesus ay nagmula sa isang pamilya. Si Jesus ay nanggaling sa kaniyang mga magulang na si Maria, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Siya ay tao, katulad natin, nagkatawang tao. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Pero mo Diyos siya, subalit pinili niya na magkatawang tao upang makipamuhay sa atin. At dito ipinapahayag din sa atin na ang angkan ni Jesus ay hindi perpekto. Ang pamilya ni Jesus ay hindi perpekto. Ibig sabihin, don't dream for a perfect family because no perfect family. Huwag po tayong mangarap ng isang perpektong pamilya. Walang perpektong pamilya. Dahil kahit ang pamilya ni Jesus ay hindi perpekto. Ang ibang mga angkan ni Jesus ay mas makasalanan pa sa ating mga angkan. Katulad ni David. Bakit nasabi ko? Kasi si David nagkagusto sa asawa ng kanyang kapatid na si Urias. Ano ang kanyang ginawa para mapasa kanya ang asawa ni Urias? Ipinadala niya sa giyera. Tapos sabi niya kay Urias, kailangan ikaw talaga ang mauna sa mga sundalo, ha?
para pagbakbakan ang plano ni David, maunang mamatay si Urias. Upang kung mamatay si Urias, maging asawa niya ang asawa ni Urias. Ganun nga ang nangyari. Kaya sabi ng ating ebanghelyo, may anak si David sa dating asawa ni Urias, ang pangalan ay si Solomon. Akala natin perpekto ang pamilya ni Jesus. Hindi. Subalit sa gitna ng hindi perpektong pamilya, dumaloy sa pamilya ni Jesus ang awa, ang pagmamahal at pagmamalasakit. Ibig sabihin, huwag na nating isipin pa yung mga masamang ginawa ng ating mga angkan. Ang mas mahalaga, tayo ngayong pamilya, na kagaya ng pamilya ni Jesus, Maria at Jose, pagbutihin natin ang ating pamilya. Kung ang mga lolo at lola natin ay mga bantog na mga sugarol sa ating pamilya, pag sumikapan natin na tayo maging mabuting pamilya. Kung ang mga lolo at mga kalola-lulahan natin noon bantog sa mga nagawa nilang kasamaan, bawiin natin sila sa pamagitan ng paggawa ng kabutihan. Tayo ngayon, ang present family, ang gumawa ng mas pinakamabuti, ng mas pinakamaganda sa gitna ng makahinaan at pagkakamali ng ating mga angkan. At tandaan po natin na ang pamilya ay pamilya. Kaya ang ating pamilya ay ating mahalin. Tayong mga magkakapatid, magmamahalan sana tayo at magtutulungan. Hindi mag-aaway-away dahil sa mga material na bagay at mga makamundong kayamanan. Tayong mga anak, mahalin natin ang ating mga magulang sa gitna ng kanilang mga pagkukulang at makahinaan. Sino ang mag-aruga? Sino ang magmahal sa kanila? Kundi tayong mga anak. Dahil kung wala ang ating mga magulang, wala tayo sa mundong ito. Hindi perpekto ang ating mga magulang. Mayroon silang makakulangan. Mayroon silang makahinaan sa buhay. Kuminsan sila ay nagkakamali at nagkakasala. At sino ang dapat umunawa at magmahal sa kanila? Ang ibang tao? Hindi. Kundi tayong mga anak na napapaloob sa tahanan na napapabilang sa isang pamilya. At tayong mga magulang ay patuloy natin sanang mahalin ang ating mga anak. Sa gitna ng katigasan ng kanilang mga ulo, kung minsan hindi sila marunong makinig at sumunod, subalit maghari pa rin sa ating mga puso at kalooban ang pagmamahal at pagkalinga sa kanila. Dahil ang ating mga anak, they are gifts of God to us as parents. Ang ating mga anak ay biyaya, bunga ng pagmamahal na ipinagkaloob ng Diyos sa mag-asawa sa loob ng isang tahanan. Kaya ang panyaya sa atin ng ating ebanghelyo na ang pamilya ay dapat magmamahalan. Ang pamilya ay dapat magdadamayan. Ang pamilya ay dapat magtutulungan, hindi mag-aaway-away, hindi maghahati-hati, kundi magkaisa upang tunguhin ang paggawa ng kabutihan. At sana ang bawat pamilya ay nagsusumikap na mamuhay na maging banal, katulad ng pamilya ni Jesus, Maria at Jose sa Nazaret. Alam natin na mahirap din ang buhay ni Maria at ni Jose. Subalit sa gitna ng kahirapan ay pinanatili nila ang buhay na punong-puno ng kabanalan. Dumating din ang maraming pagsubok sa pamilya ni Jose at ni Maria.
Subalit, pinaghahari ang pagmamahalan at pagkakaunawaan at ang pagpapatawad sa bawat isa. Kaya sila ay tinawag na Sagrada Familia. Sana mga minamahal na kapatid, ganun din ang paanyaya sa atin ng ating mga pamilya sa gitna ng kanyang makahinaan, mapagkukulang at pagkakamali, tayo ay magsusumikap na mamuhay tungo sa kabanalan. At ang ating huwaran ay walang iba kundi ang pamilya ni Jesus, Maria at Jose sa Nazaret. Amen. Magsitayo po tayo. Humiling tayo sa ating Diyos Ama, mga kapatid, ng pusong bukas sa kaniyang karunungan, habang ating iniintay ang pagdating ng kaniyang anak. Tayo'y dumalangin at ating sasabihin, Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Maipamalas nawa naming iyong simbahan, ang iyong karunungan at pag-ibig. Ama, sa aming tapat na paglilingkod sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Gabayan mo ang aming mga lingkod bayan sa kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Itinaas namin sa iyo, Ama, ang aming mga pasanin at pagdurusa. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng iyong mapagmahal at makapangyarihang karunungan. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Yakapin mo sa iyong mga bisig ang mga namayapa naming mahal sa buhay. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Panginoon naming Diyos, ginagabayan mo sa iyong karunungan ang sangnilikha. Halina't ituro sa amin ang landas na iyong karunungan, habang matyaga naming iniintay ang iyong pagkakatawang tao sa iyong anak na si Jesus, ang aming dakilang manunubos. Amen. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo makapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay ng iyong sambayanan upang sa kagalang-galang na pagdiriwang na ito, kami ay pagindapatin mong magkasalo-salo sa pagkaing ibinigay mo sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na berheng, kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kaniyang pagbibinyag. Ngayong pinaghandaan namin ang maligayang araw ng kaniyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kaniyang kadakilaan. Kaya kaisa na manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Pablo Virilio na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubiling na nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong piging, ay pag-alabi nawa na iyong Espiritu sa pananabik na magliwanag sa piling ng dumarating na si Kristo, na namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa Berhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kahariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kami sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kami sa iyo'y nagsusumamo, maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo siya nawa. Berhen ng Banal na Puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Berhen ng Banal na Puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Berhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po tayo para sa mga pasasalamat at paalala. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, lay Eucharistic ministers, ministry of altar servers, ministry of ushers, greeters and collectors, ministry of lectors and commentators, social communication ministry para sa ating FB live streaming. Sa atin pong naririto ngayon at sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father Sammy Patriarca MSC. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang San Roque Chapel. Sa susunod po ay bukas po ang sponsor ay ang San Juan Bautista Chapel. Pasalamatan din po natin ang ating mga family sponsors, sina Mrs. Imelda de Los Angeles, Mrs. Bea Dalapo, and Mrs. Mary Grace Coscolwela. Paalala at paanyaya, sa darating na December 25, 2024, ay magkakaroon po tayo ng binyagan sa Mission Station. Kaugnay po nito ay makipag-ugnayan na lamang po sa inyong mga chapel leaders para sa ibang mga detalye. Ang deadline po ng pagpapasa ng mga requirements ay sa linggo, December 22, 2024. Maraming salamat po. Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos, Ama ng bugtong na anak, na naparito na noon at iniintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kaniyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nakatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos, kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang ating banal na misa,
Umayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo at mahalin ang ating pamilya. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin at purihin ang Diyos. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po.